Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating channel. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode alteram partem, let us share the other side. So, bubuhayin ko po yung isang segment na nabanggit ko nung nakaraan. Ano po iyon? Vox Populi or Voice of the People. Ano po ba yung ating topic ngayon? Related po ito sa mga nakaraang issue. Tungkol po ito sa national government natin. Ang tanong, meron ba tayong pakialam? Meron ho. Meron ho tayong pakialam. Tumbukin ko na kasi involved din po ito sa suffrage. Kaya nga tayo dapat may pakialam dahil po nakasalalay po diyan yung ating future ng ating bansa sa ating mga iboboto. So, ganun ho iyan. Kaya kailangan kilatisin po natin yung mga politiko na iyan. In what particular, in what sense na bakit kilatisin natin? Kasi ho, gaya ng inilabas na desisyon ho ng Supreme Court with finality po iyon. Yun naman po ay nakasaad doon sa GR number 278353 at GR number 278359 na ang ruling po ng Supreme Court regarding doon sa impeachment proceeding ng legislative branch, in particular the Congress, are deemed by law unconstitutional ho. Again, i-repression natin kasi ho meron ho silang ginawang 4 na complaint. Meron ho. Yung 4 na complaint, lagyan natin ng number 1, 2, 3, and number 4. At in-archive po doon sa Congress yung 1, 2, and 3 na impeachment complaint. Hindi po nagkaroon iyon ng articles of impeachment which should be transmitted to the Senate for trial. Ano po yung nagkaroon ng 1/3 vote? And then nagkaroon ng transmittal sa Senate for trial. Yung impeachment complaint number 4. Yun na nga dahil doon sa ginawang impeachment proceeding na nagkaroon ng doon sa plenary ng Congress, violation ho kaagad iyon. Bakit po? Malinaw ho iyan sa Article 11, Section 3. Again, hindi pala paragraph yun, it's subsection 5. That no impeachment proceedings shall be filed against the same officer once in a single year. So, hindi ko masabing precise, no? Hindi ko nababasa, hindi ko minemorya. Pero yun ang pinaka-essence nun. Excuse me. In short, isang impeachment proceeding lang ang gagawin ninyo. In particular, isang impeachment complaint. Ganon din yun yung sumatotal nun. An impeachment proceeding, 1, siyempre, kasama doon yung impeachment complaint na with articles of impeachment. Doon sa ginawa nila, nagkaroon sila ng plenary. 4 ho iyon. Therefore, malinaw ho iyan na nagbabiolate po iyan ng Constitution, kaya nga tinatawag sa ruling ng Supreme Court, unconstitutional. The very Constitution itself barred, prohibits ng ganong pamamaraan. Ito ngayon ang ginawa. Nagkaroon sila ngayon ng motion. Nag-motion sila dun sa Supreme Court. Nag-petition naman ito sa side ni Vice President. Nandoon iyan sa sinasabi na GR number 278359. Nandoon po yung motion nila. At talagang dineclare last January 29 na with finality na unconstitutional po iyon. So ganun iyan. Ito pa ngayon yung issue. Merong isang senador ngayon. It's because bakit siya nagsasalita? Kasi alam niya, meron siyang tinatawag na parliamentary immunity. Ano ibig sabihin ng parliamentary immunity? Hindi ka pwedeng basta-basta lang makasuhan kung ano man yung ibig sabihin. Pagkatapos ng office mo, kung ano man yung kaso na ipapile sa'yo, yun, tatablan ka na. Pwede kang diretsahin dun sa korte. Habang nagpe-perform ka ng duty, may tinatawag na parliamentary immunity, pwede ka hong magsasasalita. Hindi naman pang-aabuso yan
Di po ba? Baka bunga siguro ng hindi pagkaalam ng batas. Ngayon, ang nangyari, itong senador, kontra doon sa ruling ng Supreme Court. Ganun ho. Kasi ang sabi niya, it's an overreach daw, political overreach o anong overreach man. Napakalinaw ho. Bakit napakalinaw? Kasi ang Senate ho, magpe-perform ng trial doon sa impeachment proceedings after the transmittal of the articles of impeachment from the House. Ano yung House? Yung sa Congress. Kasi the Congress has a sole power. Nakasaad po iyan sa Article 11, Section 3, Subsection 1. Exclusive power to initiate impeachment proceeding. So, ganun na iyan. Ngayon, ito nga, may nagdagdag na naman isa pang senador ulit. Nakiayon doon sa sinabi ng isang senador na overreach. Tapos yung masakla pa, meron pa ulit isa, ito yung member ng Constitutional Commission. Hindi ko na lang sabihin kung sino, yung sa ombudsman. Tatlo na ho sila ayon sa mga bago, mga latest na mga balita, kung nakikiramdam ho kayo. Tatlo na ho sila. 2 senador na, tsaka isang member ng Constitutional Commission. Disagree sila doon, against sila sa ruling ng Supreme Court. Ang basihan nila at ang sinasabi nila, yung template nila, the template doon sa kanilang statement is overreach. Might as well, sabihin mo na lang ng totoo, ano iyon? If that is abuse of authority, neglect of duty, pwede mo silang pailan. Kasi kasama ho iyan, kung ginawa ng Supreme Court Justices, kasi ang votation doon, yung vote doon, is 15 against ho sa 0. Di file kayo ng ng impeachment complaint doon sa Supreme Court Justices. May grounds na kayo. Anong grounds ninyo? Yung ruling ng Supreme Court. That is the very ground. Kung nakita ninyo, if you deem that there was an abuse of authority, then let it be the proof, the evidence to file an impeachment against those impeachable officers. Who are those impeachable officers? Yung 15 justices ng Supreme Court, filean nyo. Filean nyo sila. Wag yung you tried them by publicity. Ganun ho iyan. Kasi pag hindi ho tayo makikaalam, kasi ang pagkakaalam nila, sila naman yung nakaposisyon, maalam sila. Hindi ho. Meron hong establishado, ano ho iyon? Yung mga batas po. In particular, the very Constitution of the Philippines. Establishado ho iyan. Bakit sila nagsasalita? Itong 2 senador tsaka isang member ng Constitutional Commission, in particular, the Ombudsman. Ayaw ko na lang magbanggit ng pangalan, kayo na lang magsiyasat kung sino-sino yan sila. 2 na hong senador tsaka isang Ombudsman ang nagsasabi na overreach yung ginawa ng Supreme Court. Ngayon, ito pa. If that is the case, if there was an overreach, let it be that overreach be a template for abuse of authority or neglect of duty. Incompetence. Kasi may batas bakit minanipula? That would be a ground, a clear, a monumental evidence, a ground, a proof, a ground for impeachment, an impeachment. I-file nyo doon sa Congress para i-impeach natin i-impeach ninyo pala. Kayo lang, i-impeach ninyo yung 15 justices ng Supreme Court. Ganun ho kalinaw iyan. Hindi ho nagagamitin itong social media with your parliamentary immunity as a shield, as a cloak, to make a statement, to sway the public ideas, opinions. Bakit? Alam ba lahat ng Pilipino, in particular sa batas? Ano bang sinasabi nila? Co-equal branch? Marami ho akong nababasang comment doon, naiinis ako
Kasi masabi ko talaga, ang iba, bunga ng hindi pagkaalam ng batas. Ang pinopoint nila is co-equal branch. Ito, basahin natin yung co-equal branch. Ano ho ba ang ibig sabihin ng co-equal branch? Under ho sa konstitusyon natin. Ito, basahin muna natin. In the Philippines, sa Google ho, i-google nyo ho. At basahin nyo rin yung konstitusyon na sinasabing co-equal branch. Basahin natin muna ang sabi ni Google. In the Philippine Constitution, quote, co-equal branch, unquote, refers to the principle that the executive, sino ho yan? Sa presidente, office of the president or the president, comma, legislative, sino ho yan? Yan yung sa Congress at sa Senate. Kaya nga tinatawag dyan minsan bicam kasi ho, ibig sabihin ng bi, dalawa ho yan, binomial. Sa geometry ho, sa math, ganun ho yan, kaya bicam, bicameral committee. Ano yung cameral committee? It's composed of the House of Representatives and the Senate. Yan po sila ang sinatawag na legislative branch. Sila po ang opisina ng tinatawag na or ka-co-equal branch ng executive, which is the president or the office of the president. Sino pa? Comma, and judicial branch. Sino ho yun? From the Supreme Court down to the Courts of Appeal, Regional Trial Court, Municipal Trial Court, ano pang mga trial court na yan na under ho ng judiciary branch. Yan ho sila. Tuloy ko lang. Those three branches are separate, independent, and hold equal authority with no branch being subordinate. Ano ibig sabihin? Hindi ho ma-under ng isang branch yung isang branch ng government. Co-equal nga sila eh. Magkaparaso sila ng tawag nito, powers. With no branch being subordinate to another. They perform distinct functions. May distinct functions sila. Ibig sabihin, special functions. Sila lang yung makapag-perform niyaan. Kaya nga distinct, kakaiba sa iba. Making, enforcing, and interpreting laws while maintaining a system of check and balances. Teka. Bakit ho may sinasabi dito na check and balances? Kasi, doon ho balikan natin sa impeachment proceedings na meron siyang 4 na complaint. Yung first impeachment complaint, second impeachment complaint, third impeachment complaint ay inarchive ho doon sa House. In short, nagkaroon ho iyon ng plenary. Nagkaroon ho yun ng usapan ng kabuuan ng Congress at nakita nila yung first, second, and third impeachment complaint in-archive. And the number 4 impeachment complaint na dumaan din ho sa plenary, yun yung nagkaroon ng 1/3 vote at tinransmit nila sa Senate for trial. Bakit ho nakialam ang Supreme Court? It's because meron nga silang tinatawag na check and balances. Kaya ho, ganun. Ano po ba yung role ng Supreme Court? Supreme Court is the highest law in the land. The last arbiter sa konstitusyon natin. Ano hong meron din ho sa presidente? Veto power ho. The sole veto power o the sole power na meron ng presidente na wala sa iba is the veto power. So, ganun ho iyan. Those are distinct. The final arbiter, the highest law in the land or supreme law in the land, yung Supreme Court, pag-interpret ng batas. Ganun ho iyan. Ang sa presidente naman, veto power. Ang sa legislative naman, taga-gawa ng batas. Kung kailangan na mag-revise ng batas, sila ho yung tagapasa ng batas. Alam ito ng mga abogado.
Ako, kagaya nyo din naman na hindi naman abogado, nagsusumikap lang. Ayon doon sa sinasabi ng mga resources natin, ng mga sources natin at mga referensya. Ganun ho. Hindi ko ho ito interpretasyon. Ngayon ang tanong, bakit ho naging unconstitutional ho yung 4 na impeachment complaint doon sa House? Kasi in-archive nila yung 3, yung nagkaroon ng 1/3 vote, ito lang naman yung impeachment complaint number 4. Sa tingin ho natin, napakalinaw ho iyan na may tinatawag na separate of powers. Tama, may separate of powers nga. However, there was a clear violation of the Constitution. Alam ba iyan ng taga-House? Alam ho nila iyan? Alam ho nila iyan? Kung nakita pala ng 2 senador ito, tsaka ng isang ombudsman, na unconstitutional yung ruling ng Supreme Court doon sa impeachment complaint against the Vice President, bakit ho hindi nila gamitin yung as evidence for impeachment? Kasi impeachable officers din ho yung mga Supreme Court Justices. Again, Article 11, Section 1. Ano yun? Section 2, Article 11, Section 1, and Article 11, Section 2. Ano yung sa Section 2? Impeachable officer. Sino yun sila? The President, Vice President, Supreme Court Justices, members of the Constitutional Commission, the Ombudsman. Sino yung Constitutional Commission? Again, sino yon? The Civil Service, COA, and the COMELEC. Sila yung under doon ng Constitutional Commission. Those people who have such power are called impeachable officers, and nakita natin, ayon doon sa sinasabi ng 2 senador tsaka ng ombudsman na overreach. Why not make it legal to a proper forum? Hindi ho dito sa social media, kasi marami ho sa atin, kagaya ko naman, hindi naman tayo maalam sa batas. Ang bintahe lang natin, nagbabasa tayo ng batas, sinasabi natin kung ano yung sinasabi ng batas. Then let that be overreach a ground for impeachment. Ano ho iyon? If that is an overreach, make it legal, make it proper. Ano ho yung grounds for impeachable officers? Again, number 6 ho iyon. 1, culpable violation of the Constitution. Kaagad-agad, automatic kaagad iyon, violation kaagad ng Supreme Court doon sa Article 11, Section 1. With utmost justice ang pagsiservisyo mo. Hindi pala utmost justice yung ginawa nila. Overreach pala iyon. Or abuse of authority. Ganun ho kalinaw iyan. Ayon sa sinabi ng 2 senador tsaka ng ombudsman. Let it be proper. Mag-file kayo ng impeachment complaint doon sa Congress. I-file ninyo. May ebidensya na Nandiyan na yung GR number 278353 and GR number 278359. Those are concrete, monumental, colossal evidence. Kung merong grounds. At yan na ho, na sinasabi, patunayan ho ninyo, hindi yung sinasabi ninyo sa social media na i-influensyahan ho kami. Kami hong mga mamamayan, kami hong mga Pilipino, na i-influensyahan ho kami. Why not make it proper? Make it legal? Hindi yung dinadaan sa social media and to make a statement under the cloak of parliamentary immunity. Ano ho yun yung violation kung if these 2 senator and the ombudsman deemed that the Supreme Court justices committed a political overreach under the co-equal branch, grounds iyon for impeachment. Kasi una, ano ulit yon? Ano yung grounds for impeachment? Number 1, culpable violation of the Constitution. Number 2 is treason. Number 3 is bribery. Number 4 is graft and corruption. Number 5 is other high crimes. Number 6 is betrayal of public trust. Violation ho iyon ng first, the culpable violation of the Constitution and the betrayal of public trust. Kasi public office is a public trust, although na yung Supreme Court justices was not voted by the Filipino under the suffrage
o the right to vote o election, accountable ho yan sila. Ganun ho. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, gusto ko tumakbong senador, kaya ho. Kaya. Kasi, gagawin mo lang naman kung ano yung sinasabi ng batas, ano yung function mo, the job description, anong job description mo, yun lang yun. Mandato iyan eh. Yan ang sumpaan dyan. Yung mandato ng iyong trabaho. Ngayon, tuloy ko lang ang sinasabi dito na co-equal branch. Yun na ho. They are co-equal branch. Ibig sabihin, hindi ho subordinate ng bawat branches na yan. Yung tatlong branches, hindi niya ko subordinate yung kahit alingmang branches doon. What are those branches? The executive, legislative, and the judiciary. So, co-equal, magkaparehas sila. Pero meron silang distinct function. Kaya nga, ginawa ng Supreme Court, naglabas sila ng ruling. It's because yung House allowed to transpire, to convene sa plenary ng 4 na complaint. Inarchive yung 3, pang-4, 1/3 vote, transmitted to Senate for Senate trial. And that is a clear violation of the Constitution. Article 11, Section 3, Subsection 5. Ganun ho iyan. But, however, it did not defeat the purpose of Article 11, Section 3, Subsection 1, which states that the Congress has the exclusive power. Ang ginawa lang ho ng Supreme Court is to check and balance. Nandyan ho yan sa Constitution. So tuloy ko lang binabasa ko rito. Key aspects of co-equal branches include separation of powers. Yun na nga. Separate powers so sila. Separation of powers but not totally na separate na hindi ka pakialam. Hindi ho. Kaya nga may check and balances eh. May check and balances. Halimbawa, ako presidente. Nagpasa sila ng BICAM report na yan regarding sa bago ano ba tawag niyan? Ng NEP. Ano bang pinapasa nila sa Congress ba? Yung budget po sa kabuuan ng budget ho ng buong Pilipinas. Yung tinatawag na General Appropriations Act. Kaya nga nagiging batas yan eh. Meron ho akong veto power. The sole authority na meron ho ang isang presidente. Halimbawa ako, kagaya ko. Halimbawa, example lang yan. Ako presidente. Ibibito ko iyon. Pagkatapos ko ng veto, i-direct ko lahat muna ng i-direct ko yung mga military police ko. Alam ko kung sino-sino ngayon, yung mga insertion. And those are grounds for betrayal of public trust. Malinaw ho iyan. Malinaw ho. I will not apologize. Bakit ako mag-apologize? Kung may mga insertion kayo, that is a clear ground of graft and corruption. Billion ho. Kaya Amerika, nananawagan ako sa inyo. Ano tong ginagawa na sa amin dito? Under Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman, giving the Third Republic, the Philippines, its independence. Ano hong independence meron dito? Did we come up or stood up for the ideals of a republic? What is a republic? Of the people, for the people, and by the people. Ano hong ginawa rito? There was a clear manifestation, a clear ground of a betrayal of public trust and the culpable violation of the Constitution and the graft and corruption. Halimbawa ako presidente, alam ko ho yung gagawin sa inyo. Totoo yan. Ayaw ko na lang sabihin kasi kung may magtanong man sino man, halimbawa sabihin sa anong gagawin natin, itong gagawin alam ko ho.
Bakit? May principle kayo, may sikreto kayo doon. Gagamitin ko yung sikreto nyo, i-reverse ko yun. Ngayon sabihin nyo, hindi ko alam. Hindi, alam ko. Alam ko. Alam ko rin yung plano i-reverse yung sikreto ninyo. Gagamitin ko rin yan sa inyo. Principle of Aikido. Bakit hindi kayo nanagot? Bakit hindi kayo nanagot? Kasi it was allowed. By whom? Bahala na kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung ako presidente, may veto power ako. Bakit pinayagan ko yan? Ano tawag doon? Yung Amerika, matalino naman kayo. Pinattern naman namin ang aming pamamahala sa Amerika. Bakit ito nangyari ito? Did we really stood up, lived by the expectation of an independent republic of the people, by the people, and for the people? Na pinanindigan ba namin o baka na-infiltrate na kami dito? Anong panawagan ni JFK? Ulit-ulitin ko ito. Ulit-ulitin ko. For the freedom of man. Is this freedom of man? Selected siguro few of the selected few. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko, mag-aral-aral din ho tayo. Wag ho tayo basta-basta maniwala sa mga sinasabi na kung sino mang mga charismatic na mga politiko or mga may kapangyarihan. Tuloy ko lang. Ito. Under the key aspects of co-equal branches include separation of powers, no supremacy, check and balances, functional independence. Di po ba? Functional independence nga. But then, there was a 4 impeachment complaint which violated Article 11, Section 3, Subsection 5, which the House. Anong ginawa ng House? Hindi ko na lang sabihin siguro dito neglect but allowed to progress. And then, 1/3 vote sa impeachment complaint number 4 transmitted to Senate for trial. A clear violation of Article 11, Section 3, Subsection 5. Ganun ho. Kahit basahin nyo yung GR number 278353, yung ruling po ng Supreme Court. Malinaw ho doon. Sinasite doon na violate ho. Na violate. The proceedings doon sa Congress, the impeachment proceedings doon sa Congress violated the Constitution, which is why the ruling of the Supreme Court 15-0 declared, deemed, ruled unconstitutional. Tuloy ko lang ho, ano itong separation of powers, no supremacy, check and balances, functional independence? Basahin ho natin. Separation of powers, the legislative branch, Congress, makes laws. The executive branch, President, enforces them. And the judicial branch, the Supreme Court, interprets them. Yun po yung role ng tatlong branches ng government. The Philippine Republic of the people, by the people, and for the people. The emanating power ho, yung tao. Kaya nga, ang isa man, alinman sa dyan, sa mga opisina na iyan, hindi ho isinapuso, isinabuhay ho yung ayon sa mandato, that is a culpable violation of the Constitution, a betrayal of the public trust. Pasok-pasok ka agad iyan. 6 lang naman iyan yung grounds for impeachment. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption,
other high crimes, and betrayal of public trust. Ganun lang ho. Tuloy ko na. No supremacy. No single branch is higher or lower than the others. They are co-equal in status and independence. Kaya nga, ang role ng Supreme Court is the final arbiter or the interpreter of the law. And what is that? The Constitution. Alangan tatahimik na lang yung Supreme Court niyan kung meron silang nakita na na-violate na doon yung Article 11, Section 3, Subsection 5. Ang mandato ho ng Supreme Court, it's a discretionary at the same time ministerial in nature. Magkahalo yan, magkasama yan. Bakit ministerial? Kasi ho nakita nila. That is partly ministerial. Kaya nag-act sila ayon ho sa kanilang mandato. May concentration of power doon sa Congress. Sila kasing mag-initiate ng the exclusive power to initiate an impeachment proceeding or impeachment complaint is the Congress. Nakita doon sa proseso, the procedure was breached. The procedure was violated and there was a clear ground, a violation of the Constitution. Again, Article 11, Section 3, Subsection 5. Kasi apat na impeachment complaint. So yun lang ho. Tuloy ko pa. Check and balances. While independent, each branch has the authority to check the others to prevent abuse of power, such as the Supreme Court declaring laws unconstitutional or the President vesting power. Yun na nga. The Supreme Court with its mandate and as a co-equal branch and the check and balance declared the impeachment proceeding unconstitutional under Article 11, Section 3, Subsection 5, GR number 278353. May nabanggit pa rito, President vetoing legislation. Yun na nga. Kung nakita mo doon sa budget sa ginawang BICAM report, ano yung BICAM? Congress, Senate. National expenditure, kung ano-ano pang mga involved doon. Hindi ko pa nakabuuan Kasi magiging GAA yan General Appropriations Act of 2026. Kasi 2026 na ngayon kailan nag-umpisa yun? 22, 23, 24. Hindi, 23. Kasi 22 nag-eleksyon in effect na yung GAA noon. 23, 24, 25. So 3 years. O ngayon 26. O pang-apat na taon na. Pang-apat na yung GAA. Bakit kung nakita nila na meron hong violation doon, under doon sa 6 na grounds for impeachment, bakit hindi ginawa itong sinasabi na the vetoing power? Ganun ho. May vetoing power ho. Sino yon? The President. Yun ho ang kapangyarihan niya. Nagpasa ng bill itong Congress at Senate, pupunta ng President, Office of the President for signature, magiging batas ho iyan pag napirmahan ho ng President. If hindi ho napirmahan iyan, meron ho yung prescription period. Pag nandun lang sa opisina, halimbawa mga 15 or 30 days, hindi ko pa na pero ang pagkaalam ko niyan, at least may 15 days o 30 days yan na I think that is 15 days pagka hindi ho napirmahan yung proposed bill na ini-forward na doon sa President, magiging batas ho iyan. And 30 or 60 days, ipapublish ho iyan nila sa Gazette or sa mga national newspaper. Kaya may mga bagong batas. Kaya nga sa mga lawyer, mga law graduates, na mga pumasa ng bar, continuous yan sila. Sabi nga ni Credito Attorney Vic Rodriguez, sabi niya, may take out pa po kayo niyan after ho na pumasa kayo ng bar exam. Magte-take out pa po kayo niyan.
Bibigyan ho kayo ng license nyo, tapos tuloy-tuloy ho yan, bibigyan pa kayo ng mga other pa po na mga supplementary na mga pag-aaralan ninyo. At kung ikaw ay lawyer na, tuloy-tuloy po yung iyong pag-aaral kasi tuloy-tuloy ho yung trabaho diyan sa Congress. Ganun ho iyan. Kaya nga, halimbawa, itong Drugs Act of 1972, hindi na ho siya in effect ngayon kasi na-revise na ho iyan siya, na bago na iyan ng Drugs Act of 2002. Time ho yan ni President Gloria Macapagal Arroyo. Kasi ho, sa drugs, yung mga modern na mga drugs, may tinatawag iyan na precursor o mga elements sa paggawa ng shabu. In particular, shabu yung pag-uusapan. May mga elements, may mga sangkap iyan ang tinatawag yan sa kanila, mga precursor. Dahil wala ho yan sa batas noon ng 1972, Drugs Act of 1972, kaya hindi sila mahuli-huli, hindi sila kasi pag wala sa batas, ibig sabihin, hindi yan included, excluded iyan. Ngayon, nakita na meron palang masamang effect iyan at sangkap yan sa paggawa ng shabu. Kaya it was deemed na kailangan gumawa ng panibagong batas para humasakop yung mga panibagong kasamaan na yan. Kaya ho nagkakaroon yan ang role ng legislative branch is to legislate kung nakita nila na yung batas hindi na ho akma sa modern o sa kasalukuyang sistema or mga pangyayari, the events. So ganun ho iyan. Tuloy ko lang ho. Basta wag lang ho nating kalimutan na co-equal branch, nandun ho yung sinasabi na check and balance, and part ng Supreme Court is to check and balance, and the final arbiter to interpret the law is the Supreme Court. Ito, check and balances. While independent, each branch has the authority to check the others to prevent abuse of power, such as the Supreme Court declaring laws unconstitutional or the President vetoing legislation. See? Yan yung mga distinct power nila. Hindi ho nagle-legislate ng batas yung presidente. Hindi lang ho nagle-legislate ng batas yung Supreme Court. It's the legislative branch. It is the Congress and the Senate. Sila ho. Ngayon, ito na. Functional independence. Kaya nga ito pa yung sinasabi nila minsan dyan, pag meron silang tinatawag na in aid of legislation. Kasi nga sila lang makagawa niyan, exclusive sa kanila yan in aid of legislation. Kaso minsan, kung ako resource person, tatanungin ko, what particular bill ho, kasi bill ang tawag doon sa ginagawang batas, in aid of legislation. Ano ho ang particular na bill na dinadraft ninyo ngayon para ho mangangailangan ng aking statement or aking mga sasabihin dito to in aid for the purpose of o to supplement the in aid of legislation. Ano hong particular bill? Ganun lang ho. Dapat ilabas nyo, ipakita nyo sa amin. Dahil ba ako, congressman? So, Mr. Yesusukgang, ikaw yung resource speaker namin, nanumpa ka naman o nag-take out ka naman. So, this is in aid of legislation. So, in aid of legislation, for the consumption of the public, meron na kaming ginagawang batas dito kasi gusto namin baguhin yung particular na batas na ito. In what particular, yung kanyang policy, yung kanyang procedure, meron ho kaming nakikitang violation dito or pagkukulang. Kaya nakikita namin, ikaw yung sa ganyang posisyon, meron kang kaalaman dito, ikaw ho yung nagpe-perform under doon sa iyong job description, may ginagawa ka na naayon dito sa sinasabing batas. Kaya in-invite ka namin dito as a resource person para makapagsalita ka, para kung yung the existing law, the existing policy and its implementing rules and regulation or its procedure kulang, babaguhin namin iyan. Inonote namin dito. Ganun ho ako kung ako isang congressman na sasabihin kong katotohanan yan. Hindi ko lang sasabihin na ilalaspagin yung kasalita na in aid of legislation. In aid of legislation of what? In aid of legislation of what? What law? What particular? Ganon.
Hindi ho ako abogado pero nagsusumikap po ako. Again, isa rin ho akong nagsusumikap na patibayin itong ating bansa. Yan po. Hindi lang sabihin mo sa akin, halimbawa, hindi ko pwede sabihin sa iyo, Mr. Susukgang, this is enabling legislation. Kung ako halimbawa, nag-iisip din ako, what particular law may I ask your honorable congressman? Sir? Is that law related sa aking trabaho in my job description? In what particular law? Para ho makatulong ho ako sa inyo. Para ho masabi ko sa inyo kung ano pang kailangan. Hindi na ho kailangan ng tinatawag na ito na, ano ba tawag nun? Yung sila lang mag-uusap. Meron silang sinasabi niyan na pwede mo lahat sabihin yung lahat ng katotohanan doon. Kasi kung may nakita kang violation, edi sige. Sabihin ko rito, i-precise ko, i-exact ko na, ay ito ganitong batas, itong butas niyan. Kaya kailangan yan i-revise. Halimbawa, sa drugs doon, nakita nila, halimbawa, 1972 tayo ngayon, 1980s na o late 80s na, nakita natin may mga elemental law. Siyempre, nagre-report doon, naging resource person nila doon, yung mga taga-CIDJ, taga drugs ng yung ano bang drugs ng sa PNP noon, yung ARTO, mga intelligence nila, pati sa military, pati sa NBI, pati ho mga sabihin na natin intelligence community, may nakikita ko silang mga chemical na ginagamit pala sa paggawa ng shabu. Sa 1972 wala hong shabu, kaya kailangan natin palitan iyan. So ganun ho. In aid of legislation to revise the Dangerous Drugs Act of 1972 because it does not cover the precursor chemicals na ginagamit doon sa shabu. Kaya hindi namin iyan sila mahuli-huli. Kasi halimbawa, dineclare nila yan na goods. Anong batas, anong kapangyarihan na yun para ano iyan? Kung na-process naman doon sa customs, sa barko, kung ano pa mga bill of lading na ginagamit nila dyan, ginagamit palang chemical, panggawa ng plastic, pero meron palang portion dyan, ginagamit sa paggawa ng shabu. So, kaya nga aking statement halimbawa, sabihin ko talaga sa inyo, in aid of legislation to revise the Dangerous Drugs Act of 1972. However, example lang yan So, ganun. Hindi lang sabihin mo na, this is in aid of legislation. In aid of legislation of what? Of what particular law? Ganun ho. Kaya, hindi ko naman nila lahat ng mga abogado. Siguro baka hindi nyo pa narinig ito sa iba kasi wala akong narinig na ganito Opo. The statement in aid of legislation already suffered triteness. Nalaspag na ho. Laspag na. Minamak na nga ng ibang tao rito, naririnig ko Kaya dapat, para mabigyan ng hustisya in aid of legislation, mapatibay yan, hindi mahamak-hamak, sabihin natin in aid of legislation of this particular law, of this policy, of this procedure, and you, as our resource speaker for today, with your job description, fits the very purpose if the policies, the procedure deemed necessary for revision. Kasi may mga submitted naman yan ng mga documents May mga reports pa yan. Ganun ho. So, sa mga lawyers dyan, sabihin nyo sa amin na hindi naman kayo abogado, piling abogado, at least na-supplyan ko rin ho kayo ng mga ibang idea. Hindi ho para insultuhin kayo, hindi ho. Again, this is Vox Populi, voice of the people. Let us hear the other side, o the alteram partem. So, ganun ho. So, dito sa check and balances, tapos na tayo. Anong purpose nito? To prevent abuse of power. That is why check and balances of co-equal branches. Kung wala hong branches of the government, yung tatlo na yan, authoritarian na lang tayo, parang si Kim Jong-un. Wala na hong mga branches yan. Hari na siya. Di ano yun? Communism, hindi na ho republic iyan.
Kaya nga nagpakamatay yung mga Amerikano dito at ibang Pilipino ng World War II para ho magkaroon tayo ng republic. And that republic is of the people, by the people, and for the people. The very definition of republic itself. Under Article 2, Section 1, the emanating power is from the people. Ganun ho. Isa ho ako eh. Kabahagi ako ng Pilipinas, kapwa nyo ho ako Pilipino. Ganun ho. Kaya nagsusumikap ako rito, dito sa segment ko na Vox Populi, the voice of the people. Ang batas naman para naman sa tao yan eh. Automatic agad yun. To give them voice. What voice? Educate. Teach. To speak. To think. To decide. That is the power of 7, anchored in 3. What, when, where, why, who, which, and how. Know, anchored in 3. Know where to go. Know what to do. Know how to get there. Ganun no. Salamat sa Diyos sa mga ganyang bagay na bagaman, again, hindi ako nang insulto rito sa bagaman sabihin ko halimbawa, ito'y panawagan no, sa mga lawyers na isa rin ho akong citizen na nagsusumikap din ho. Wag nyo kaming insultuhin dahil hindi ho kami abogado. Makita nyo naman, bagaman hindi ako na abogado, makita ninyo ang mga bagong ideas na nalalaspago yung NAW legislation. NAW legislation of what law in particular? Na yung job description ko would suffice, would supplement, would serve its purpose para ho makita kung yung policy, procedure, talagang na-implement or nangyayari. May benchmark mini-measure mo yan kung sakto nga isang metro iyan or hindi siya sakto isang metro. So, tuloy natin. Functional independence. Each branch has its own distinct and exclusive area of responsibility. Ngayon, was the Supreme Court overreached? The answer is no. Was the Supreme Court prudent and right and just to declare the impeachment proceeding unconstitutional? Yes. Kaya nga 15-0 Yun ho. Tuloy ko muna rito. The principle ensures that the government operate through co-equal yet independent branches, preventing concentration of power in one entity. Was there a concentration of power doon sa Congress? Yes. Article 11, Section 1. Ano yon? The exclusive power. It may not be a concentration, but the exact term is the exclusive power. Nag-concentrate sila doon sa proceedings, 4 na. Kung pabayaan ba ng Supreme Court yon? Kung pinabayaan ng Supreme Court yon, pwede mo kahit sino nila mag-file ng impeachment dyan sa kanila, i-impeach namin kayo. Trabaho nyo pala check and balance, kayo yung final arbiter o taga-interpret ng batas Tapos hindi nyo ginawa. May konstitusyon naman tayo. See? So again, dito lang po nagtatapos ang ating segment na Vox Populi or Voice of the People. Sana po nakapagatid ako sa inyo ng mga paliwanag na ayon po sa sinasabi ng ating referensya. Again, kasama nyo po ako sa pag-aaral ng mga bagay na ito para hindi ho tayo ma-sway, ma-impluensyahan ng kahit sino mang mga tao na iyan sa government na meron ho silang sinasabi na parliamentary immunity. They make a statement under the cloak of parliamentary immunity to sway the public opinion.
Sana nakapag-provide nga naman ako para ho at least ma-equip ho tayong lahat. Ma-equip tayong lahat ng nararapat ho para sa ating kapakanan ho, para ho sa ating bansa, para ho tumibay yung ating bansa na tinatawag na Republic of the Philippines. Or, ano ba ibig sabihin ng Republic? Of the people, by the people, for the people of the Philippines. So, ganun ho yung Republic. So, again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Shout out sa aking magiting na tatay, Jesus Sukgang Sr., Daisy Sukgang sa aking nanay, Sheila at Jan Sukgang sa aking mga pamangkin, aking mga relatives. Maraming salamat sa aking mga viewers at mga followers na patuloy na sumusubaybay, at sa mga nag-iispiya. Alam ko merong mga tumitik-tik dito Salamat na rin ho sa inyong pagsusubaybay, at sa mga lawyers ho na merong hong puso na mag-educate ho ng mga publiko. Ay bay ho, magkatuwang ho tayo, katuwang nyo ako para kasama rin ho ako sa pag-aaral na ito, pagsasaliksik na ma-educate din ho yung aking sarili. Ang sabi nga ni late Miriam Defensor Santiago, yung education ho, kapangyarihan or weapon din iyan laban ho sa ignorance and injustice. Education is a weapon against ignorance and injustice. So, naway nakapagdulot ako sa inyo ng mga unawa, at nakasabay niyo po ako na nag-aaral ng mga ganitong bagay na ayon po sa ating mga referensya. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ang kapurihan po sa Diyos magpakailanman. Ito po ang inyong host sa segment na Vox Populi, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.